So guys, isang mapagpalang araw. May dinala rito sa shop na window type aircon. So titingnan natin kung anong problema. Ang ano nga lang, wala akong kasama na helper. Kasi puro lahat nasa field. Hirap pag walang helper eh. Hirap gumalaw. So ano pa ako na mapatungan ko para madali siyang ma-check up. So medyo tambak na naman dito sa room namin. Okay. So dito natin ipatong para matanggal natin sa gumagamit din tayo na portable screw para mabilis. Yes, kailangan natin ng negative. Diba, mag-skip. So medyo ma-skip lang yung ano, tanggalan natin yung cover. Tapos extension naman ng mga to. Lintik na yan, wala yung ano. Huwa pa tayo ng extension na ako para sa pag-testing, wala yung cord. Si SB na ngayon ang aking helper. Sige, hila mo na. Sige, hila pa. Testing ko pa lang. Sumusok siya. Lompat pa. Palobat na rin yung aking shelter. So, check muna natin yung compressor bago tayo mag-start. Kasi pag yun mayroong grounded yung motor, so delikado, nasa buko yan. So lalo to after ito yung ating Prion. So ito medyo delikado po pag after kasi flammable type yung mga ano. Kahit sa mga standard, mahalaga bago tayo mag-testing lalo sa compressor o anumang unit na first time pa lang natin nakahawakan. So much better, test muna natin kung walang grounded yung unit. Kasi mahirap pag grounded, pwede kang masabugan. Masabog yung terminal niya, naranasan ko yan sa standard, pero sa inverter wala pa akong na-encounter na sumabog yung terminal. So may gina rin po na nag-iingat tayo bago natin pasbag.
So pag mga local yung tester natin, usually ginagamit natin 1K ohms. So pagka original naman, mga Sanwa, times 10, okay na, accurate na siya. Test natin kung wala. Uy, lalaki ng labok. Okay, negative. Negative sa grounded. So dahil ito, ang kanyang compressor is DC volt. So, ang version ko talaga. Equal dapat yung resistance niya. So, either kung gagamit ka ng digital, para makuha mo yung resistance niya, mas mainam. So, mamaya testing muna tayo kung ano yung hindi gumagana. At least yung compressor, na-test natin na negative sa grounded. So, pwede tayo mag-testing. Kasi yung fan motor, hindi naman masyadong delikado yan. Ako, inuugali ko rin. Tulad to, station ng mga tao kung wala yung flag. So, bago ko gamitin to, tinetester ko kung walang shorted. So, mahirap kasi nakaranas din ako ng sinaksak o shorted pala doon sa pagkakatap doon sa may outlet. Mahirap na. Ito, babalat ako muna kasi pinutol nila minsan ginagamit nila kasi putol ang mga lintik So, testing din natin to. Ba't nga pala ito yung dalawa lang. Isang pula. Saka may gamit din tayong specialist wire stripper. All in one. May pang tas-tas, may pang cutter. All in one. So ang talas niya wait lang. So test natin kung walang grounded yung mahirap na Wala akong tiwala kasi ito nakabalot ng mga tape. So ako tinetester ko yan bago ko gamitin. Wala negative. Tingnan naman natin kung walang putol. Kung may continuity. Okay, may palo. I-check din natin kung may continuity. Okay. May palo. Para sure tayo. Yan. Okay, may continuity. So, inverter to. Tinato ko anong error ang lalabas niya. Ma-under lang yung pan saglit, tapos namamatay. Compressor hindi na-under. So most likely baka may problema yung electronic board. So possibly to may problema yung electronic module. Natakbo yung pan, mabagal, mamatay, compressor hindi rin. So dapat ma-check natin yung electronic module niya. So open na natin yung electronic module niya. So ano problema? So hindi natin natapos. Try natin bukas i-calibrate tong kanyang electronic board. Yung compressor tumakbo naman, yung fan motor ang ayaw tumuloy. So bukas calibrate natin ito dahil wala nang oras, gabi na rin, pauwi na, medyo pagod na rin mga kapatid. So ito mahirap din minsan sa inverter talaga pag nagkakaproblema. So try natin bukas calibration, kalikutin natin yung mga pyesa niya ng board. So malaan bukas ulit. To be continue ika nga.